Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbate ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, yung Office of the Vice President at yung yung DepEd zero sa confidential fund sa taong 2024. Tumitindi ang away ng Duterte at Romualdez ngayon, ha? Ha? Siyempre madadamay diyan si Marcos. Ha? Matindi, sabi ni Duterte, si Digong ito, tinutukoy ko, hindi si Sara. Sabi ni Digong, ikaw Martin Romualdez, kung gusto mo, ipa-audit natin yung paggastos mo ng confidential funds. Kaya alam nyo dito mga kabunyog, mga kababayan, ang maganda dito, dahil sa away ng mga unitives na to, kanya-kanya silang labasan ng baho. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, maganda to. Si Roque itong nagsasabi. Sabi ni Roque, bakit ano? Akala ko ba tatanggalin nyo ang confidential funds? O, bakit si Sara lang ang tinanggalan nyo ng confidential funds? Pinakita ni Roque dito, may mga pakita siyang presentation. Sabi niya, o ito, tingnan nyo yung camera, si Martin Romualdez. Ang laki-laki ng kanyang confidential funds. O, si Subiri, o ito rin, ang laki-laki rin ng kanyang confidential funds. Pati nga si BBM, o ang laki-laki rin ng confidential funds niya. O bakit si Sara lang ang tinanggalan nyo? Yun. Mga kabunyog, maganda to. Nag-aaway-away na tong mga unitives na to eh. Ha? Mga kabunyog. O ito mga kabunyog, maganda to. Ha? Nag-aaway-away na talaga tong mga to. Okay, o panoorin natin. Akala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ha, ito pong slide na ito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha, basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O di ba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion na Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? Ako nga nagtataka ako, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Magbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po? Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary, and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan, ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng Congressman. O, ibig sabihin,
mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan, 2 taon na akong pumirma niya. Oh, ayan. Ang sagot lang dyan, simple lang. Bakit ngayon mo nilalabas yan, Roque? Ha? Bakit mo ngayon linalabas yan? Ha? Galit siya dito sa sinasabing pera daw na 1.6 billion ng Kamara. Ha? Confident, ano daw yan? Extraordinary expenses. Sabi ni Roque, kahit patawagin daw yung extraordinary expenses, pareho din lang daw yan ng confidential funds kasi wala din daw yung liquidation. Magsasubmit ka lang ng certification na ginastos yan sa ganito. Ganun daw lang kadali yan. O ngayon ang tanong, bakit ngayon ka? Bakit ngayon ka lang, Roque, nagdadada tungkol dyan? Dahil ba sa hindi, ano na kayo? Dahil ba sa hindi binigyan si Sara ng confidential funds? Saka ka ngayon nagdadada? Tayo hindi natin pinagtatanggol si Martin Romualdez. Hindi natin pinagtatanggol ang Kamara dyan. Tayo, lahat na tayo talaga, ay, kontra tayo sa napakalalaking budget ng mga opisina ng gobyerno na hindi naman napupunta sa tao tulad ng sinasabi mo. Tama ka, Roque. Yung 1.6 billion na yan ay napakalaking kapretsyo ng speaker ng Kamara. Bagamat hindi siya tinatawag na confidential funds, extraordinary funds yan. Pero tama ka rin. Ang liquidation yan, madali lang, pipirma lang, certification. Pero ang totoo, saan ginagamit yan? Binubulsa rin yan ng mga officials ng Kamara. Tama ka, Harry Roque. Pero bakit ngayon ka lang nagdadada tungkol dyan? Ha? Bakit mo ngayon lang yan linalabas? Ha? Dahil sa ginawa ng Kamara kay Sara. Kung hindi naman ginawa ng Kamara yan kay Sara na inalisan ng confidential funds, hindi naman kayo magdadada tungkol dyan. Ha? Yan ang totoo, Roque, kaya wag ka nang magmalinis. Kaming mamamayan, wala kaming kinakampihan. Magsi Sara, magsi Romualdez, lahat yan. Actually, dapat naman talaga, yung mga confidential funds na yan at saka mga extraordinary funds na yan, dapat talaga inaalis yan eh. Kaya lang, bakit ngayon ka lang? Inaasahan mo ba kakampihan kayo ng mamamayan dahil ini-expose mo yan? Hindi, Roque. Pare-pareho din kayo. Kaya lang, sa totoo lang, mas matakaw kasi yung amo mong si Sara eh. Sobra kagarapal. Kaya kahit yung mga kasamahan niya sa Unitives, nahirapan ng ipagtanggol siya. Kaya inalis yung confidential funds ni Sara. Ngayong inalis yung confidential funds ni Sara, sinasabi mo na ngayon na ito ang mga malalaking pondo, 1.6 billion daw kay Martin Romualdez. Ang tanong, okay, binabatikos mo ngayon, Roque, sabi mo dati kang naging kongresista, alam mo yan noon. Kinontra mo ba yan noon? Kinontra mo ba yan noon, Roque? Hindi mo naman kinontra yan noon eh. Ikaw pa nga ang nagsabi, kayo ay nasa minority noon, pero kahit nasa minority kayo, hindi nyo kinukontra yung mga patakaran noon. Kasi actually, minority ka pero kakampi ka ng majority. Ikaw pa nga ang nagsabi na yung Makabayan Black hindi nyo pinapabuelo noon. Kasi hindi nyo sinasama sa minority yung Makabayan Black. Kayo yung tumatayong minority. Pero nung tumatayo kayong minority, hindi nyo kinukontra yan. Bakit? Ngayon lang ba yung kalakaran na yan? Noon pa yan eh. Matagal na yan. Yung sinasabi mong extraordinary expenses na nagli-liquidate na sumasubmit lang ng certification na ginastos, hindi kailangan ng mga resibo. Ngayon, ini-expose mo, nasabi mo, mas malala pa yan sa confidential funds. Kasi hindi mahirap i-liquidate. Certification lang ang kailangan, perma lang. O ngayon, bakit mo ngayon mo sinasabi yan? Nung ikaw ay nanginginabang dyan, bakit hindi mo kinukontra yan? Yan ang mo, Roque, opportunista ka kasi. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Ito. Pinag-initan niya na rin dito si Marcos. Pinag-initan niya na. Talagang matindi tong si Roque. Sige nga, tingnan natin kung kakalabanin nyo na si Marcos. Ito. Ang may pinakamalaki raw na confidential at intelligence fund, si PBBM. Totoo naman yun eh.
Talaga namang si Marcos Jr. ang may pinakamalaking confidential at intelligence funds. 4.5 billion yan. Kaya lang, bakit nung panahon ni Duterte, ganun din, 4.5 billion din ang confidential at intelligence funds? Kinontra mo ba, Roque? Panahon ni Duterte, ganun din. 4.5 billion din ang confidential funds ni Duterte. Ubus-ubus din yon, walang natitira. Said, kahit sintimo, walang natitira. Kinukontra mo ba yan noon, Roque? Mabuti pa kami, panahon pa man ni Duterte, nilalabanan namin ang mga confidential at intelligence funds niya. Ikaw, ngayon ka lang magsakukontra sa confidential at intelligence funds ni Marcos Jr. dahil hindi binigyan si Sara. O yan ang totoo, Roque. Hindi ka naman talaga totoong nagtataguyod ng interes ng bayan. Ang totoo, pinagtatanggol mo lang si Sara kasi hindi binigyan ng confidential funds. Tumataginting na 2 billion. Ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525,000 and intelligence expenses 2,310,000? Hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? Bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion intelligence and confidential fund ng Presidente. Ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan kung yan talaga ang gusto. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ayan, mamaya na ang Senado. Makakarating ito kay Marcos Jr. Ewan lang natin. Makakarating yon. Pinag-iinitan na ni Roque. Totoo naman yung sinabi niya. Ito talaga yung confidential funds ni Marcos for 2.5 billion. Ang intelligence funds, 2.5 billion din. 2.3 saka 2.2. 2.3 billion yata yung intelligence funds, 2.2 billion yung confidential funds. Kaya ang total na confidential at intelligence funds ni Marcos sa Office of the President ay 4.5 billion. Okay, totoo yun. Totoo yun. O ngayon, ang gusto ni Roque, bakit daw hindi daw yun binawasan o inalis? Dapat daw kung inalis kay Sara, dapat inalis din itong sa presidente. Anyway, sige. Hayaan nating mag-away-away kayo. Sigurado, makakarating kay Marcos Jr. yan. Parang napakaaga ng mga kabunyog. Napakaaga ng pagkakawatak-watak ng Unitibs. Ano pa lang ngayon? Taon? 2023 pa lang. Ang layo pa ng 2028. Pero buti rin yan kasi hayaan natin silang mag-away-away. Ayan. Ini-expose ni Roque yung kay Romualdez. Ini-expose niya yung kay Marcos. Pero wala pa rin siyang moral high ground para sabihin yan. Bakit? Kasi nung panahon ni Duterte, ganyan din. Hindi niya namang kinontra, di ba? Kaya wala rin yan si Roque. Oportunista lang yan. Okay, so yan mga kabunyog. Lahat pinag-initan ni Harry Roque. Yung sa Kamara, yung kay Marcos at yung kay Zubiri. Anyway, sige. Mag-aaway-away na kayo. Mag-aaway-away na kayo. Actually, ang pinag-aawayan nila pera. O yun. Mga kabunyog. Ang pinag-aawayan nila ng mga Unitibs ay pera ng bayan. Anyway, hayaan natin silang mag-away-away mga kabunyog, pero wag tayong kakampi dito kila Sara at kila Roque. Kasi yung sinasabi ni Roque, tama yun. Actually, napakalaki talaga ng confidential at intelligence funds. O kung hindi mang confidential at intelligence funds, extraordinary funds. 1.6 billion sa Kamara, yung sa Speaker, napakalaki nun. 331 million kay Zubiri, Senate President. At kay Marcos, ang confidential funds, 2.3 billion. Ang intelligence funds, 2.2 billion. Ang total niyan, 4.5 billion. Tama yon. Yan ang mga dapat nating alisin.
Kaya lang, bakit ngayon ka lang, Roque, nagdadada tungkol dyan? Kahit naman nung panahon ni Digong, ganyan na, 4.5 billion confidential at intelligence funds. Kaya wala ka ring moral high ground para magdadakdak tungkol dyan. Kaya ka lang ngayon, nagagalit sa mga nangyayari na yan. Kaya mo lang yan binabatikos kasi nga, inalis yung confidential funds ng amo mong si Sara Duterte. O yan. Anyway, muli mga kabunyog, abangan nyo mamaya, 11:30. Si Digong naman ang pag-uusapan natin. Galit na galit kay Romualdez. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.